So, mag-voice over muna ako. So, kasalukuyan po tayong lumabas. Dahil pinapasubukan yung sasakyan kung okay na kasi, namamatay siya. Tapos mabilis malabat yung battery. Tapos ngayon, sabi, okay na daw. Kaya, pinapatry kung talaga bang okay na. Kasi last time, nung after din siyang ipagawa, tapos trinay ko is, namatayan pa rin ako. Ito, pangalawang pagawa na, tingnan natin kung talagang okay na siya. So, di ko na po naririnig nyo ako, pero yun yung story niya. Kaya ayan, ito na naman nga for the second time around. Itatry ko siya, pero ngayon, dito na lang sa amin para in case na mamatay ulit is madali na lang pupunta na tsaka walang huli. Diyos ko. Kasi story time, nung unang trinay ko siyang ilabas, so dito ko lang din naman siya unang inikot sa amin banda. Tapos hanggang sa, di ko na malayan, nakaabot na ako ng Delta hanggang Quezon Ave. Tapos sa may Quezon Ave kasi, naipit ako sa traffic. So siguro dahil sobrang tagal ko na din umiikot nun, ayun, doon na bumigay yung battery. Kaya, buti na nga lang, nung unang beses na namatayan ako, nasa may gilid ako, tapos two-way lang siya. Pero nung pangalawa kasi, na namatay ulit siya talagang hindi na gumana, na nagpa-rescue na ako, is sa may ano ko yung nabutan. Alam niyo yung papuntang Agham, yung intersection doon, paliko ng Agham. Though nasa gilid pa din ako, buti na nga lang, pero ilang minutes na din kasi ako nakaparada doon. So, yung mga enforcer, siguro meron CCTV doon, nakita na at tagal ko nang nakastop. Kaya nilaktitan na din ako. Tapos ayun nga, doon ko na sinabing namatayan ako ng battery at saka may rescue naman ng parating. Kaya yun yung story doon. Nabuti na lang, pagkapalit nila ng battery is okay na din naman siya after. Kaya ngayon, medyo natatakot na akong i-drive to, lalo na kapag kasama ko yung lola ko or kung sino man yung kasama ko, kasi nga hindi na ako masyadong palagay na hindi siya mamamatay or what, kasi tagal na din to at saka luma na din naman din kasi itong sasakyan na to. Ano pala, kung magtatanong kayo kung anong sasakyan to, ito ay isang Revo, Toyota Revo 2000. Diba? Imagine 2000, tas anong year na ngayon? Diba? Imagine 2000 na 2025 na. At ito pa ito. So, ayan. POV muna. Papakita ko sa inyo yung mga lugar na iikutan ko. So, ayan yan. Mag-iisang ikot na lang ako kasi ayoko na din ulit tumagal. Ayan. At saka iiwas na ako dun sa may enforcer kasi ayoko na ulit mahuli. Ay, Diyos ko! Kapag driver ka nga, kahit aksidente, kung meron kang na-violate sa batas, wala kang magagawa kasi batas yun. Kahit sabihin mo aksidente at hindi mo naman kasalanan kung ano nangyari sa sasakyan mo, pero yun, wala kang magagawa. Kaya ayan, tiis-tiis. Kaya tingnan na lang natin. Though may marami din namang nagsabing mekaniko, yung mga mekanikong tumitingin na ito tuwing nagpapag-change oil ako or dun din sa mga talagang gawa-gawa kapag meron ng may something, sinasabi nila na okay pa yung tunog ng makina, which is okay pa naman din talaga. Siguro dun lang lumalabas yung mga minor sira kasi
nakatambak lang din kasi ito sa bahay. Hindi siya yung gamit na gamit. Like siguro kung i-compute mo sa isang taon kung ilang beses lang ito magagamit, mga wala pa sigurong 20 times. Ganun siya katambak. Kaya siguro, ayun din, hindi din nami-maintain ng maayos. Pero kung siguro kahit pa paano araw-araw to gagamitin or what, baka ayun, okay pa din talaga. Kaya ayan, so siguro mag-iisang ikot lang ako hanggang dun sa may highway. Tapos uwi na ako. Kasi mag-iisang ikot ako pa highway or siguro pati hanggang sa may Sangandaan para at least ikot na ikot. Tsaka siguro hindi naman ako mahuhuli doon kasi looban naman siya. Tapos itatry ko lang ulit mag-vlog-vlog, ganyan. Para wala lang. Baka naman sakaling pero ayun nga, balik ko yung sasakyan. Medyo okay naman na siya. Mas okay yung takbo. Walang tunog. Yung tunog na naririnig nyo parang ting 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 ting. Feeling ko sa aircon yun. O baka akala ko lang. Tapos hindi pala sira pala talaga siya. Ayun na yung tumutunog na yun. Ano kaya yun? Pero feeling ko kasi aircon. Ay hindi pala, meron pa rin talaga. Pero ayan. Akala ko aircon kasi yung aircon sa likuran, sa may gitna is yung kabilang side, sira na. To, diba? Pati yung busina ang hina. Ayun kaya hindi mo mamalayan. So, ayun yung isang dapat ipa-check. Yung isang busina, mahina. So, yung tumutulong na yun. Ayun, may tumutulong na ganyan. Pero yung makina, tahimik. Tignan natin hanggang mamaya. Yung kapag may ganun, hindi ka maririnig kasi parang paus yung yung busina. Paus. Paus siya, paus. Ayan. So kung may nakakaalam ng lugar na to, Bayang Palengke sa may Tandang Sora. So around Tandang Sora lang ako. Diyan lang sa gilid-gilid. Sa totoo lang, gusto ko din namang alagaan tong sasakyan na to, guys. Bala ko nga ipa-underwash to at saka tawag doon, engine wash. Medyo tagilid lang ako sa engine wash kasi hindi ko sure kung talaga bang hindi mababasa yung loob-looban niya kasi nakikita ko kung paano mag-engine wash ang mga bagay-bagay. Talagang binubugan lang nila ng tubig. Tapos may mga nababasa din ako na if hindi marunong yung mag-engine wash, may chance na tawag gan, mapasukan ng tubig yung mga hindi dapat pasukan ng tubig. Kaya medyo pa ako. Kasi kung titignan nyo lang din yung loob at saka ilalim na ito, puro halos kalawang na. Kalawang na siya. Kaya gusto ko sanang pakarwashan kahit pa paano. Kasi ako lang din naman ang nagda-drive nito actually. Sa bahay kasi kahit na dalawa kaming may lisensya, si Tito hindi naman niya napapractice yung pag-drive niya kasi hindi siya nagda-drive. Kaya hindi niya napapractice, diba? So kung tas yung naman doon, yung isang sasakyan din sa bahay is manual. Ako kasi
ayoko na mag-drive ng manual, lalo na kung dito sa city. Diyos ko, baka matanggal na lang talaga yung hita ko kakapalit ng gear. Tapos maya traffic. So, ideal talaga is matic, kaya ayoko na mag-manual. Pero, yung lisensya ko naman kasi is manual matic siya, kaya okay lang din. Para mas gusto ko na doon na lang banda sa amin umikot pala. Kasi medyo malayo na pala to. At saka traffic at maliit yung daan dyan. In case na patayan ako ng makina, delikado. So, doon na lang pala tayo. Kasi parang may hindi akong magandang nararamdaman eh. Ganto din kasi yan last time eh. Yung akala mo parang naghihingalo siya. Though wala naman ako naririnig sa makina. Para lang sure, doon na lang tayo sa amin pala. Doon na lang ako magpapaikot-ikot. Ayoko na sa may mga enforcer. Natutrauma na ako. So, babalik na lang ako doon banda sa amin. Tapos doon na lang ako liliko. Tapos doon na lang ako mag-ikot. Siguro mga 5 beses na ikot. Mga ganyan. Tapos uwi na ako. Ipapakita ko na lang sa inyo yung mga ibang clip ng dinaanan ko at iniputan ko. Bye guys!